Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ako po si Madam P. Let's start your reading. For those of you na gustong magpa-personal reading, punta na lang po kayo sa baba. Diyan po sa details, sa description box, nandyan yung details or yung link kung saan kayo pwedeng pumunta, which is yung aming Facebook page para pwede kayo mag-inquire ng personal reading. Open ako sa video call reading, recorded reading. So, if you want, just kindly message us there. May mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. Okay, so what do we have here for the sign of Earth sign? For Earth sign, please. Dito na lang ako shuffle sa malayo kasi ay sa gilid kasi ano siya, masyadong malapit yung camera ko ngayon. Ayaw makisama nung aking phone stand. Kaya dito medyo hindi ko siya maayos. You over the Magician, the Knight of Swords, and the Ten of Wands. Sana mag-comment kayo dyan guys sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. And yeah. Positive comments lang guys. This is timeless love reading. We're spreading positivity ha. Kaya iwasan po ninyo yung mag-comment ng hindi maganda. Okay, so you do have here the Five of Swords, the Knight of Wands, and the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. Bottom of the deck is the King of Cups, the Magician. Well, actually, pwedeng energy mo to. Some of you, this is your energy. Yung iba cross-watcher kasi. So, bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. So, nakikita natin dito with the Magician, hindi ka nagiging honest pagdating sa sarili mo or pagdating sa mga taong nasa paligid mo. With the Ten of Wands, kasi pwedeng magdulot ito ng kaguluhan sa'yo or sa inyo. With the Knight of Swords, tinatry mong i-rebuild or ayusin yung mga bagay sa paligid mo. It could be your finances, it could be your home. Yan. So, may mga bagay ka tinatry ayusin dito. And with the Five of Swords, yung person na nakakonect mo is currently, I feel like malaki yung naging impluensya mo sa kanya, and nung nawala ka, medyo malaki din yung nawala sa kanya with the Knight of Wands. Wala naman siyang choice kundi mag-move on and umalis or tanggapin kung ano yung nangyari sa inyo, especially if you're the one na umiiwas or lumalayo dito sa person na to. So, this person, nakakakaramdam tayo sa kanya ng love, a lot of emotions. It's just that ngayon mas nangingibabaw yung acceptance sa kung ano yung naging dulot or naging kinalabasan nitong connection ninyong dalawa. Kasi honestly, wala naman na siyang choice about dito. And with the Five of Swords, I feel like binigay niya yung mga kaya niyang ibigay. Feeling niya na binigay niya lahat ng kaya niyang binigay. Kaya lang, for you, parang hindi mo ito tinanggap or you find something na feeling mo mas better or mas okay para sa'yo, maybe a different path. And yung iba nagkaroon ng like separation or pagkakalayo sa inyong dalawa ng person na to. So, sabi ko nga, wala nang choice yung person na to kundi tanggapin kung ano yung mga nawala sa kanya, including you. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Seven of Wands is here. Four of Pentacles and the Two of Cups. I feel like may gusto kang gawin, like you want to apologize, gusto mong mag-sorry or gusto mong makipag-ayos dito sa person na to, or gusto mong i-explain yung side mo with the Four of Pentacles. Kaya lang wala kang magawa kasi pwedeng may mga nakabantay or nakaantabay sa'yo. The Two of Cups, it could be some kind of boundaries sa inyong dalawa, maybe another relationship na nagiging involved kung bakit hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin dito. And I feel like you're guilty dito sa naging relationship or connection ninyo na part of you is kasalanan mo.
Ayan. And you do have here the Seven of Swords and the Chariot, the Two of Wands, and the Ace of Pentacles. Emotionally, itong person na to, part of this person may galit, may hinanakit, may inis. Kung hindi man sa'yo, kung may other person na involved, it could be to that person. And with the Seven of Swords, parang actually gusto niya makipagtulungan sa'yo. But of course, kung hindi ka naman willing makipag-connect or communicate sa kanya, makipagtulungan sa kanya, so, 'di ba? Para saan pa? So, with the Chariot, walang choice itong person na to kundi umiwas. Sabi ko nga, medyo tinatanggap niya na kung ano yung naging connection or kinahinatnan ng connection ninyo. And with the Ace of Pentacles, nagtatry na lang siyang magsimula ulit. Pero of course, para sa kanya, nandun yung inis niya and like, it could be both of you or yeah, especially kung nasa side mo yung another connection. So, nandun yung inis niya sa'yo, inis niya sa person na kakonect mo, or mas nangingibabaw yung inis niya doon sa person na kakonect mo, pero of course, wala naman siyang choice kung yun din naman ang choice mo. Diba? So, what will happen in the near future for the both of you, Spirit Guides, Angel Guides? Please tell me in the near future. You do have here the Fool. Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. I feel like yung iba sa inyo, kakainin mo lahat ng mga sinabi mo regarding sa kanya or sa connection ninyong dalawa. Kasi with the Fool, nandun yung masyado ka kasing nagmadali sa mga bagay-bagay, especially sa pagdedesisyon, sa tapos or pag-end or paglayo dito sa person na to. Ten of Pentacles, you're trying to hide here in the near future. Naghahanap ka ng something na mas better para sa'yo. But with the Seven of Pentacles, nasa survival mode ka kasi in the near future. Kaya kung ikaw ay napipilitan na magkaroon ng, if you have another connection, pwedeng napipilitan ka dyan sa connection na yan kahit medyo mas toxic or medyo toxic na siya. Kasi nasa survival mode ka. Parang wala kang choice kundi pakisamahan or intindihin itong person na kakonect mo ngayon. And the Fool is here. Nandun yung parang hila-hila ka nitong person na to, na parang siya yung nagdadala sa'yo, and that could be the person na kakonect mo, na nagiging dahilan sa'yo para maging, alam mo yun, yung parang magkaroon ng paghangad na sana mabago or matapos kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. You're no longer happy. I see the guiltiness sa'yo. And you feel like, akala mo ito yung mas makakapagpasaya sa'yo, but then it's not. The more na nag-i-stay ka sa connection or sa situation mo, doon mo mas nakikita na parang hindi pala ito yung makakapagpasaya sa akin. Akala ko kasi ito. Ito na. And then you do have here the High Priestess, the Four of Swords, and the Three of Pentacles. Nandun pa rin yung sadness or kalungkutan dun sa person na kakonect mo, especially if may spiritual connection kayo. The Three of Pentacles, kaya lang mas magpo-focus kasi siya dun sa growth. Nandun yung masakit, oo, nasaktan mo siya. Pero hindi naman kasi pwedeng magnilay-nilay na lang siya or maglungkot-lungkutan, magbungot-bungutan na lang siya dun sa tabi. Of course, kailangan niya mag-move on, kailangan niya mag-focus sa buhay niya, kailangan niya mag-focus sa growth niya with or without you. Pero I feel like nandun pa rin yung paghanga niya na sana you're with me, na sana nandito ka. Pero with the High Priestess, wala naman ako magagawa. All I can do is to accept kung ano man yung mga naging choices mo sa buhay mo. But I'm still here. So, nandyan pa rin siya para sa'yo. Kahit napakasakit nung mga pinagdaanan ninyo at napakasakit para sa kanya yung mga ginawa mo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.